Isang magandang araw sa ating mga kapanalig, kapamilya, kapuso, kapatid. Muli, ito si John Cadiz Carandang ang magbabahagi sa ating sa paksa ngayon sa usapang lalaki sa buwan ng Mayo. At alam naman natin ang unang araw ng buwan ng Mayo ay may tatlong pagpapahalaga. Una, ito ay araw na ito yung buong araw na magsisimula ang Flores de Mayo na naka-alay sa ating mahal na inang si Maria. Yung pangalawa naman po ay kapistahan ni San Jose na manggagawa o St. Joseph the Worker. At yung ikatlo naman po yung ating araw ng manggagawa. At napag-uusapan po natin ang araw ng manggagawa. Nais kong ibahagi sa inyo yung aking kaunting kaalaman tungkol sa paksang aking itatalakayin dito sa usapang lalaki para sa buwan ng Mayo. At hindi po lingid sa inyong kaalaman, marahil tayo ay magtatanong sa ating sarili, para kanina ba tayo bumabangon? At itong tanong ito ay nakaugat doon sa paraan o sa ating motibo kung bakit tayo patuloy na nagtatrabaho. Para kanino nga ba tayo bumabangon? O para kanino ba tayo nagtatrabaho? So usapang lalaki, pag-uusapan natin yung ating psychological needs bilang isang manggagawa. Halina't ating tuklasin at samahan niyo po ko sa pagtatalakay ng ating mahalagang paksa. Hayaan niyo po ibahagi ko sa inyo yung aking slides para na sa ganun lubos nating maunawaan ang ating pag-uusapan ngayon. At kung meron po kayong katanungan, maaari niyo pong ilagay po dito sa chat box. No? At ang inyong abang lingkod naman po ay pilit na sasagutin sa ating sa susunod na ating pagtatalakay, no, ng isa pang usapang lalaki. Ang aking paksa sa usapang lalaki para sa araw na ito ay the basic psychological needs in a workplace. Pero bago ho tayo magsimula, hayaan niyo muna po tayo muna manalangin. Let us put ourselves in the loving presence of our Lord. Let us profess the greatest sign of God's love, the sign of the cross. In the blood of the Son and the Holy Spirit. Amen. Glorious Saint Joseph, model of all those who are devoted to labor, obtain for me the grace to work conscientiously, putting the call of duty above my many sins, to work with thankfulness and joy, considering it an honor to employ and develop by means of labor the gifts received from God to work with order, peace, prudence, and patience, never surrendering to weariness or difficulties, to work above all with purity of intention and with the detachment from self. I must render of time lost, of talents wasted, of good omitted, of vain complacency in success so fatal to the work of God. All for Jesus, all for Mary, all after the example of Patriarch Joseph, such shall be my motto in life and death. In the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. So, bakit nga bang napakahalaga ng ating pagtatrabaho? What is the importance of work? Lahat tayo, gumigising araw-araw dahil we need to eat. Sabi nga sa Bible, no? He who does not work should not eat. Okay? He who does not work should not eat. Ito yung nakasulat sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. Okay? Na sinasabi dito, he does not work should not eat. Yung hindi daw nagtatrabaho, hindi dapat daw kumain.
may katotohanan naman din, di ba? May katotohanan kasi bakit mo pakakainin? Kumbaga, bakit kakain ka lang? Dapat magtrabahuin mo yung kinakain mo o yung tinatamasa mong biyaya. Okay? So, ano ba halaga ng ating trabaho? Why do we need to work? Or what is the importance of work? First, gusto kong tingnan natin yung satisfaction. We need to get satisfaction, to satisfy ourselves, to live, to have a life satisfaction. No? Kumbaga, sapat na, enough na, sakto na. Wala na tayong ibang hinahanap pa. Kasi puno ka na. Okay, puno ka na. Kaya ka nagtatrabaho kasi parang meron kang kaunting kinikita. Sakto na yon. Hindi naman siya ganong sobra. Although we want to make it higher, pero para sa'yo, satisfied. Sapat na. At dito, makikita mo na kaya ka nagtatrabaho kasi parang you are already fulfilled. Second is the sense of security. Gusto mo magtrabaho kasi para kahit papano, ang trabaho, okay, kaya ka nagtatrabaho kasi araw-araw may inaasahan kang sa pagtugon ng iyong pangangailangan. At dito, makakain ka lang ng 3 beses sa araw, makapamili ka ng pangangailangan mo, mapuntahan mo yung mga lugar na gusto mo, masustentuhan mo yung mga mahal mo sa buhay, ito yung secured ka na ilalagay mo sila sa kaayusan. Okay? Kaayusan. At napakahalaga din nun. One of the importance of work is comfort. Kaginhawaan. Kaginhawaan ng buhay. Comfort. Okay, kaginhawaan sa sarili na hindi mo kailangan manlimos, hindi mo kailangan manghingi ng pera sa ibang tao para mabili mo lang gusto mo. At dahil kumikita ka na sapat, o yung iba ay sobra-sobra pa, nagkakaroon ka ng kaginawaan sa iyong sarili, sa iyong buhay. Di ba? Yung apat naman ay motivation to achieve goals. Ito yung patuloy ka nangangarap. Patuloy ka nangangarap na sana hari nawa. Patuloy kang matupad yung iyong pangarap. Kasi kung titingnan natin, okay, ang ating nais naman sa buhay ay yung kaginhawaan at matupad mo yung pangarap mo. Yung mga ninanais mo. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, sinasabi ng ating Panginoon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, to give you a future and a hope." Diba? Ito rin yung comfort eh. Ito rin yung gusto mo ma-achieve yung buhay, yung pangarap mo. Pero may pangako ang Panginoon Diyos. Ika nga, sabi nga, di ba? Ulitin ko sa Jeremiah 29:11. "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, to give you a future and a hope." Kaya nga, we are working because we want to achieve something good for the best. Ika nga, the best is yet to come. At napakagandang isipin na ang isa sa mga halaga ng ating pagtatrabaho ay makatagpo ka ng acceptance and support. Pagtanggap sa iyong kahinaan, sa iyong sarili, pagtanggap sa iyong pagkatao, pagtanggap sa iyong anumang meron, at suporta ng mga tao na nagmamahal sa iyo, umuunawa sa iyo, tumitindi sa iyo, nag-aalaga sa iyo. Binibigyan kang halaga sapagkat sa tuwing kayo nagtatrabaho, hindi lang ikaw nagtatrabaho para sa sarili mo. Kailangan mo rin ng suporta nila upang patuloy kang magtrabaho sa ikabubuti ng lahat.
Ika nga. Kaya nga po napakahalaga ng acceptance and support dahil doon sa trabaho nakakaramdam ka ng pagtanggap ng komunidad, pagtanggap sa sarili mo at ng ibang tao sa iyo. At isa pa ay yung self-worth. Okay, pagpapahalaga sa sarili. Nakakaramdam ka ng halaga dahil ikaw'y tanggap, dahil ikaw'y may suporta galing sa iba, dahil meron kang pagnanasang matanggap, makuha mo ang iyong pangarap sa buhay, may comfort ka, may sense of security, may satisfaction ka. Ngayon sasabihin mo sa sarili mo, kaya ko to. Alam ko to. Kakayanin ko to. Tumataas ang iyong self-worth, yung value mo, yung halaga mo sa sarili mo. Upang, karugtong to sa motivation to achieve goals, upang makuha mo rin magkaroon ka rin ng achievements ngayon. Yung tipo bang bago ka lumabas ng alas 5 sa iyong pagtatrabaho, makatanggap ka ng, sabihin natin, little baby step na success o tagumpay sa sarili. Kasi napakahalaga po nun yung araw-araw na trabaho ka, araw-araw ka kumakayod, araw-araw kang pumapasok, naghihirap sa gitna, sa ilalim ng sikat ng araw, sa isang malamig na, well, to be honest, baka nga malamig pa ng iyong kwarto, patuloy ka pa rin gumagawa ng kabutihan. At itong kabutihan ito, yung mga simpleng bagay na mabuti na ginagawa mo ay isang para sa akin achievement. At kapag pinagsama-sama mo yung achievement na yun, ito'y maaaring maging success o tagumpay ng iyong sarili at mauuwi ito sa growth, paglago. Paglago ng career, paglago ng sarili, paglago ng spiritualidad, paglago ng pakikisama, paglago ng lahat ng pangangailangan mo. Kaya nga ho tayo nagtatrabaho. Kaya nga ho sa buhay Franciscano, bilang isang secular na Franciscano, masasabi ko po na bawal ang tamad sa panahon ito. No? Kailangan natin pagsumikapan ang pagbigyang halaga na tayo ay dapat magtrabaho. Paghirapan ang bagay na kung saan ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Dahil nga po yung trabaho po ay isang hindi lamang po talent, kundi biyaya. Kaya po napakahalaga kung the importance of work sa atin. Siguro wala naman ng negative na advantages, disadvantages ang pagtatrabaho. Hindi naman natin masasabi na pagtatrabaho ay isang walang halaga. Kasi, siyempre, meron din naman po tayong pananagutan. Kaya nga po maganda rin po sinasabi rin ng sa Book of Proverbs, chapter 14, verse 23, sinasabi, no, kaya tayo nagtatrabaho, there is profit in hard work, but mere talk leads to poverty. Ulitin ko po. Sa Proverbs 14, verse 23, there is profit in hard work, but mere talk leads to poverty. So in other words, the moment that we work, hindi kailanman tayo maghihirap. Di ba? Kasi kailangan din pa rin nating pagbigyan halaga yung pagtatrabaho natin ng may kaakibat na hard work. Okay? Hard work. Hindi just simple work. I hope you're still with me, no? Now, minsan, sa ating pagtatrabaho, gusto naman natin din i-enjoy ang ating trabaho. Yung makaramdam man tayo ng, wow, yes, no? So, kailangan natin i-spell out yung co-workers. Tama ba spelling ko? Okay. So, how to enjoy work? Paano ba tayo mag-enjoy? Well, ako nga po tatanungin niyo.
Okay, kung sa kung tatanungin niyo kung mahal ko ba yung trabaho ko, oo naman. Oo naman. Bilang isang psychology, sobrang mahal ko ang trabaho ko kasi para sa akin, ito yung career na hiningi ko sa Panginoon Diyos tapos hindi ko pagbubutihan. Siyempre, paano ko ba i-enjoy ito? Yeah? Paano ko ba kailangan to yakapin? Yeah? Sa pamamagitan lamang ng simpleng co-work. First, create a circle of friends. Huwag ko kayong walang masamang magbarkada, no? Walang masama sa pagbabarkada. Pero kumuha kayo ng totoong kaibigan, yung circle of friends. Yung totoong kaibigan, yung talagang mag-enjoy kayo, magsasama-sama kayo na masaya. Nung ako po ay guidance counselor, lahat po kami sa guidance office, magkakaibigan. Talaga naman kapag nag-sharing kami, kulang ang isang oras sa amin. No? Magbahagi na ng salita ng Diyos, minsan ng buhay. Yeah? Sabay-sabay kami magsisimba, daily mass goer kami. So, namimiss ko yon yung tipong pagsapit ng lunch break, mag-coffee break kami ng 10:30, sabay lunch, 10 o'clock, sabay lunch break na yon 30 minutes, then sisimba kami ng 12 o'clock hanggang 12:30, and then tutulog kami. Siesta, counting siesta lang. Then balik kami sa trabaho ng alauna. Nabubuo yung circle of friends namin. Hanggang ngayon, 23 years o 24 years na kami magkakaibigan, kami pa rin magkakaibigan. Nung ako naman ay naging professor, meron pa rin naman sa department namin na circle of friends. Talaga napakasaya. Mimiss nga namin yun dahil sabay-sabay kami nagla-lunch, sabay-sabay kami pumapasok, sabay kami umuwi. Kami magkakaibigan kami sa professor. Nung ako po ay nagretiro, sa edad na 40, sinasabi ko, lagi ko itong sinasabi, nagretiro ako bilang full-time, nagtayo po ako ng Karadang Institute, may circle of friends ako. Yun yung mga kasama ko, mga masisipag kong learning support assistant o nagbibigay ng behavioral management therapy program sa mga special kids namin. Natulog, kumbaga parang walang araw yata, no? Although bilang boss, minsan nagagalit ako. Pero minsan din, we consider ourselves as friends kasi we love what we are doing. Kaya nga minsan after therapy session, we had time for us to talk, to share. Minsan, we hang out and we organize fun games and activities for all. Kailangan natin yan Organize sa fun games and activities for all, not for you guys. Bakit? Kasi it is also a way of reconnecting or connecting to others. Para na sa ganon, yung burnout, hindi ganun kalala. At nagkakaroon din pa rin ng wellness. Okay? Wellness doon. Wellness activities for all. Like Zumba, meron kaming what we call this Taibo, di ba? Yoga. This is our activities that we need for our body. Not only body, but also with our mind and even soul or spiritual. That are all observed holidays. Yeah. Sana May 1, walang nagtatrabaho, no? We are enjoying our day as Labor Day, no? Not only that, not only holidays, the civil holidays and the legal holidays and the holidays of obligation, because it is an opportunity for us not only to rest, but to recreate, no? To recreate together, to 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 create something good, something fun, something happy that creates memories, happy memories, di ba? Meron kami dati mindful walk break time namin 4:30 to 6 kasi may klase pa kami 6 to 9 nung class. Nung natuturo ako sa isang universidad. 4:30 to 6 o'clock, we are just walking together or having coffee together or drinking milk tea together.
or sometimes we eat together, merienda, light snacks, or even early dinner. We are always make it a point that we recreate together. Kasi parang doon mo lang yung makikita yung sarili mo na fulfilled ka, no? That you are enjoying sa work mo. Letter K, kindness must be observed always. Right? Kindness must be observed always. Bakit po? Kasi yun na lang tanging pwede mong ibigay sa tao. Maging mabuti. Kailangan tandaan mo yun. Maging mabuti ka sa lahat para na sa ganun. Kung mabuti ka sa lahat, mabuti rin tao sa iyo. Di walang toxic. There's no room for toxic people there because you share kindness. If you share kindness, then you're also sharing goodness, peace, harmony. Yeah? Harmony. Okay? Exercise together. Ito yung guilty ako, no? Yung tipong meron kayong ginagawang activity na kung saan you can jog together, you can go to gym together, you can meron kayong mga stretching together. Kasi napaka-stressful ng work. So why not? Right? Why not? Coconut. Kailangan din natin maging fit, no? Kailangan natin maging fit. The next one is rest together. Yan. Magpahinga, sabay-sabay magpahinga. Okay, kung pagod yung isa at ikaw naman ay hindi masyadong pagod pero kailangan mo naman din magpahinga. Samahan mo yung taong mamahinga. Take as a power nap. Diba? Napakaganda ng napakasaya kapag ikaw ay nakapag-power nap. Napaka-refreshing at kailangan ng recharging. And then the last but not the least, self-care is a must. Okay? Self-care is a must. So, mean to say, kailangan natin dito, alagaan mo rin sarili mo. Kasi hindi mo pwede kang, pag ikaw hindi ka sorry for this pag ikaw ay nanghina, kahit anong sipag mo, papalitan ka talaga ng employer mo. Pero kung ikaw ay maingat sa iyong pangangatawan, mahal mo sarili mo, then you can be more somehow an asset. Okay, an asset. I hope you are still with me, no? Kasi iniiwasan natin yung burnout. Okay, sa workplace. Kaya nga po, pag hindi ka nag-enjoy sa workplace mo, possible ma-burnout ka. And how to prevent burnout in the workplace? Okay? Again, nabanggit ko na to sa inyo before, pero gusto kong ulit-ulitin Hiramin ko ulit. Burnout, spell out natin ang burnout. Boundaries should be set and observed at all times. Pag sinabi mong 5 o'clock tapos ang trabaho. Hindi dapat 5:01. Hindi siya 5:01, 5:02, 5 o'clock. At pag 5:01 tapos ng trabaho, then I think we should practice yung learn to disconnect. Yung tipong wala nang pag-uusapan ng trabaho once na nakapag-log out ka na. Kasi it is your set boundaries na. Hindi ka pwedeng magmamasamahin sa mga employer, huwag naman sana natin abusuhin ng kabaitan ng ating mga manggagawa kasi kailangan pa rin nila ng boundaries o ng oras sa sarili. Letter U, use your talent to create new things. Kaya nga po minsan, pag wala akong magawa, minado ko. Itong ginagawa ko. Mahilig po ako mag-spell out. No? And this is the time na kung saan mas nag-enjoy ako sa aking ginagawa. Kaya nga po,
Sa tuwing ako ay naboboard, no, I have to create new things. Recreate again. Recreate new things. Otherwise, baka ma-burn out na ako. Letter R, reasonable work hours should be given. Ilang oras ba talaga ang work? Sa batas is 8 hours. Hindi po bayad ang lunch break, no? Kaya kinakailangan po nating mag-render ng 8 to 5 kasi yung 1 hour doon hindi bayad, yung 12 to 1 yung lunch break. Pero it's okay. But still, hindi ka pwede magtrabaho ng 23 hours a day, 22 hours a day. Hindi siya healthy. At eventually, baka iwanan mo yung trabaho mo. Letter N, nourish your body, mind, and spirit. And this is one thing of nourishing your body, mind, and spirit. That you feed your body with a good food, you are feeding your mind with a good lessons or lectures, and you're also feeding your spirit with from the Word of God, no? From God Himself. Kasi napaka-importante talaga ng nourishment. Kaya nga po, we have to also be more mindful on the onset symptoms of stress. Should we watch out for? Otherwise, baka mamaya hindi mo akalain, mas mahal pa ang iyong gagastusin o ginastos sa pagpapagamot kaysa doon sa tatanggapin mong sahod or sa pagdating ng pagre-retiro, kulang pa or sa iyong separation pay. Kaya nga po mas maganda kapag nakakaramdam na po tayo ng simptomas na tayo ay stress, then why not? Why not to take a rest? Okay? Better you undo the damage by seeking professional support. We are here. Psychologists, psychiatrists, guidance counselors, and mental health professionals and practitioners are here for you guys to help you, to listen, to care for you, to address your mental health needs. Kasi letter T, you have to take more time for what? For what? Mental health breaks. Naku, Sir John, mental health break, pwede ba minsan pag-usapan natin ano-ano mga mental health breaks, no? Yeah, we can do that. Yun yung mga tanong sa akin. Paano ba kami makapag-mental health break? Kulang pa nga yung aming oras sa sarili, sa trabaho. Parang hindi naman kami bibigyan ng mental health break. But, my dear friends, this is that one thing that I learned from myself. No? When I worked, when I was still an ordinary employee, wala akong mental health break. Para bang unti-unti akong, okay lang, sige, ako na po dyan. Hindi not knowing that nasisira na palang aking well-being. Ito po yung aking pinagbabayaran ngayon na dati nagtuturo ako 12 hours a day. 7:30 to 7:30 ng gabi. Tapos, Monday to Saturday yun. Siyempre, dada kasi gusto mong kumita. No? Gusto mong mataas ang sweldo mo. Lagari. Tapos, ang dami kong aktibidades sa buhay. And then not knowing pala, ito palang kapalit, pagkasira ng boses. Na ngayon, pinagbabayaran ko. Sana pala nakapagpahinga ako nun. Kaya pala, napagod din ako sa pagtuturo. Napagod din ako sa routine. Okay? So I hope you're still with me, my dear friends. So, in order for us to understand fully yung pag-prevent ng burnout, hahatiin natin sa tatlo. Okay? Hahatiin natin sa tatlo, yung work-life balance. 8 hours of sleep. Yes. Yes. Mami, daddy, kuya, ate, tulog tayo. 8 hours. Okay? Huwag tayong pasaway. 8 hours po.
wag kong 16 hours, wag kong 6 hours, o wag kong 4 hours, o walang tulog. And then, kapag 8 hours of sleep, then 8 hours of work. Okay? 8 hours of work. Kailangan natin magtrabaho ng 8 oras lamang. Kasi otherwise, hindi siya balanse. At kailangan natin 8 hours of self-care. So, dyan paano yan? 1 hour breakfast, 1 hour lunch, 1 hour dinner. Then, 5 hours of doing for yourself, like watching movies, Netflix, kahit nasa traffic ka, you can still listening to the music, you can still pray, the rosary, while waiting for the bus to arrive. You can read good books, okay? You can do whatever you want to do. Sabi nga po John Boss, except sins. Yeah, we are free. If you're going to multiply 8 times 3, it's 8 hours times 3, it's 24 hours, no? Balance. Hi, Sir John, kaya mo ba yan? Tinatsaga ko. Kaya nga ako nagbabahagi nga ako sa inyo eh. Sa ganun, yung kakulangan ko, yung kakulangan ko ay mapunuan nyo, no? Or yung natutunan ko sa iba, matutunan nyo rin. Kasi, sabi nga ho sa managinglightsatwork.com, to say that we all need to do basic things like eat, drink, potable fluids, and sleep will be the obvious. Regardless of your gender, ethnicity, or religion, you will be hungry if you have not eaten in a while, thirsty if you are dehydrated, or tired if you are sleep deprived. To eat, drink, and sleep are some of the physiological needs we are born with, and they are important. Their function is to keep us fully alive, functioning well, and healthy. So kung meron tayong physiological needs, no, by eating, why not to consider the psychological needs? Kasi there are record numbers of workers quit their job not because of the company. They quit their job because the toxic environment, companies are busy of, masyadong mataas ang demands. Okay, the working condition is very poor. There is no flexible hours, or the working hours is not friendly. Okay, the same time, wala silang growth. Kaya nga, the role of psychology of the human resource department, or the role of psychologists, or our personal role is, if you are a businessman, listen to this. If you have your business, is to fulfill the psychological needs of your staff, of your employees, and to also to fulfill our psychological needs, no? Personal psychological needs. Business leaders like me, sorry, businessmen recognizes the emotional needs, okay? Whether in the sense of reward or rewarding the workers, a simple appreciation, okay, is a big accomplishment also. Kasi hindi naman, it is also one way of investing eh. A good investment of providing the psychological needs of the employee. Okay? Kasi through that psychological needs, okay, medyo kahit mababa ang kanilang sahod, the most important thing that we have to consider is what? The job satisfaction. Job satisfaction.
Kasi kahit malaki nga sweldo nila, pero wala silang psychological needs, napupuno, hindi naman napupuno psychological, is useless. Baka naman, well, it's very important, no? That kailangan balanse. Kailangan balanse. Otherwise, okay, mahirapan tayo to understand, okay, yung simpleng bagay lang. Baka mawalan tayo ng what we call this, empathy. Okay? Kasi we have also to evaluate the psychological well-being, okay, of our employees or our staff. Okay? So what do I mean? No? There are 3 psychological needs that we have to consider. Okay? I want you to share with this. The first one is relatedness. Okay? Relatedness. Our need to feel connected to others. Relatedness in the workplace is building bonds with others, connecting on similarities in the way people socialize, think, and behave. Kaya nga kung titingnan natin doon sa how to enjoy, meron akong sinusulat na work together, recreate together. Yeah? Kasi we have to also understand that no man is an island. Yeah? To give more meaningful and building harmonious relationship. Kaya nga, the psychological need of relatedness is our need to feel connected to others. May need to connect with you. Kaya nga, napaka-thankful ako kahit papano sa Lay Force dahil binibigyan ako ng pagkakataong may bahagi na makapag-ugnayan sa inyo na kahit papano sa akin simpleng pamaraan ay nakakapag-connect din ako sa inyo. Kahit na virtually. Isa nga pangarap ko sana. Sana talaga yung may audience, no? Yung talaga may nakikinig. Kasi yung talaga nakikita ko yung tao kasi mas dama ko. But anyway, who knows? In God's perfect time. Kasi dito sa relatedness, it is also needs to have a social support, and having friends at work increases relatedness and provides network effectively coping with the ups and downs of everyday life. Okay? The next one is what? Autonomy. Our need to have freedom of choice. Sad to say, there are some companies we are not free to choose. We are voiceless. Okay? The reality is that within the working environment, okay, sabi, we do not always have freedom to choose. Or when it comes to tasks, no? Para bang walang tiwala sa atin. Sad to say. Tatandaan nyo, no? In order for us, ako kasi sa Kandang Institute, meron ako in-establish na culture of trust. And then they are free to do whatever they want to do except to do no harm. Just do no harm. They are free. They are free. Okay? They are free. And then last but not the least is competence. Our need to master the world around us. Competence is also known as the mastery skills, or having knowledge or skills in particular subject or accomplishments. Yung mapasok ka at merong career growth. May career growth. Marunong ka. Tumataas ang iyong competency level. Hindi ka stagnant. Nag-grow ka. At dito, patuloy tayong nagdi-discern. Okay? Kaya nga, ano sinasabi ni Pope Francis? Work is fundamental to the dignity of a person. Ulitin natin, work is fundamental to the dignity of a person. Kaya nga, my dear friends, we have to
remember these three so that we can able to live more abundantly, full of life. Full of life. Kasi we need to also to check, no? Yung sabi natin lagi, no? We have abundance. We should experience abundance. Sabi nga ni Jesus Christ sa John chapter 10 verse 10, I have come that they may have life and have it to the full. Yun ang lesson ng. Kaya nga, tatandaan natin din sinasabi ni Pope Francis that work is fundamental. It's very fundamental to the dignity of person. We are not a slave of we are dignified. Okay? I hope marami ho tayo natutunan at kapag may tanong ho, pakitype na lang po. Hanggang sa muli ng ating pagkita. Paalam at mabuhay ang mga manggagawang Pilipino. Salamat po sa muling pakinig. God bless us all.